Magandang hapon. Ma'am, while you are there po, we'd like to ask lang, kumusta po ang OVP without you now, ma'am? How is it functioning po? Or kahit nandyan kayo, are you still working? Yes ma'am, opo. Okay lang po ang estado ng Office of the Vice President. Patuloy po kung ano man yung naiwan na mga projects sa maliit namin na budget ngayong taon na ito ay tumutuloy po siya. Daily po ang communication namin ng aming USEC at ASEC ng Office of the Vice President. And ito po ngayon, ginagamit ko na laptop, kakakuha ko lang para makapagtrabaho ako sa mga office work na kailangan namin at gawin yung mga meetings na kailangan ko gawin sa trabaho ko dyan sa Office of the Vice President. Alright. Ma'am, pasensya na ha. I hate to ask this pero may panawagan po ang palasyo na as Vice President, yet though they understand you as a daughter, a lawyer, pero bilang Vice President daw po, kayo rin ho ay meron din daw tungkulin sa mamamayang Pilipino. Kaya ang panawagan nila, ma'am, is umuwi ka na rin daw dapat dito para magampanan niyo po ang kanyang tungkulin. Ay, inyong tungkulin rather. Right, opo. I perfectly understand that. In fact, hindi ko naman din gusto talaga na magstay dito, no? Dahil ang mga anak ko, ang pamilya ko ay nandyan sa Pilipinas at ang trabaho ko ay nandyan sa Pilipinas. Pero as Vice President, may duty din ako sa isang kababayan natin, isang Filipino citizen who is held against his will dito sa ICC Detention Center. So, huwag na natin isipin na tatay ko siya. Isipin na lang natin na Vice President ako at gumagawa ako ng paraan kung paano maibalik natin ang isang Filipino citizen sa ating bayan. At hindi ko nakakalimutan ang aking trabaho dyan sa Office of the Vice President. Araw-araw kami nag-uusap ng aking mga kasamahan. Iilan na lang naman po ang naiwan na projects dahil approximately 700 million yung budget namin dyan. At yung projects namin, karamihan ay magdidepende sa end of school year ng mga kabataan dahil nakatutok kami sa advokasya namin sa edukasyon. So ang preparations namin ay before magbukas ang bagong school year sa mga KIDA areas ng mga public schools natin. So, yes. Multitasking ako. Nandito ako as Vice President, ginagawa ng paraan paano maibalik ang ating dating Pangulo sa ating bayan. At nagtrabaho ako through our satellite offices, through our central office of the Office of the Vice President. Tuloy-tuloy ang serbisyo namin para sa bayan. At yes, wala po akong balak na tumira dito sa the Netherlands. Hindi ko po gusto tumagal dito. Madami akong kailangan na sikasuhin. Trabaho dito, trabaho dyan sa Pilipinas. At alam ko kung paano magbalanse ng trabaho dahil mas mahirap pa ang trabaho ng isang mayor. Sa sobrang dami ng issues and concerns ng isang lugar. So, marunong na ako bumalanse. Alright, maraming salamat po, VP. Okay. Next question, Fred Mendoza, Manila Times. Ma'am, good afternoon po, ma'am. Do you hear me po, ma'am? Yes, I can hear you then. Ma'am. Yes, ma'am. 3 questions. Sabay-sabay ko na ito po, ma'am. Ma'am, may estimated date po ba kayo na uuwi kayo sa Pilipinas? Number 2, how much po magagastin ng pamilya ninyo sa legal defense ni former President Duterte? Number 3, are you going to join na po ba the rally sa PDP laban coming forward pag bumalik po kayo sa Pilipinas? Yun lang po, ma'am. Una-una, hindi ko pa, meron akong return ticket dahil sa April yon. Dahil kailangan kasi required siya bago ka makaalis ay meron kang return ticket. So meron akong return ticket sa April. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako dito, sa totoo lang, dahil hindi pa nabuo
ko yung legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. As Vice President, may obligasyon ako na buuin yung kanyang support group dito para merong tumutulong sa kanya na makalabas dyan sa ICC detention. Pangalawa, magkano ang gastos ng pamilya namin sa kaso ni Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Sa ngayon ay wala kaming pinag-uusapan ng abogado, pero nagpahiwatig na ako sa kanya na kung pwedeng mag-apply ng legal aid dyan sa loob ng ICC. At patuloy namin pinag-uusapan ito. Kahapon may meeting kami, hindi namin na-take up ang topic ng budget. Pero alam niya dahil noong isang araw ay sinabihan ko na siya na malaki ang posibilidad na mag-apply kami ng legal aid at hindi ito privately funded case. Ang pangatlo is kung sasali pa ako sa kampanya ng PDP, senator candidates at sa mga guest candidates nila, palagay ko naman hindi na kailangan ako sumama sa kampanya nila dahil alam na ng taong bayan at alam na ng buong bansa na kailangan nila baguhin ang mukha ng ating gobyerno at alam nila na kailangan nilang iboto 10 doon sa mga kandidato na yon. Unang-una, yung mga kandidato ng PDP, Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, Attorney Hinlo, Attorney Bondok, Philip Salvador, and meron pa Vic Rodriguez, ma'am. Vic Rodriguez is a guest candidate of PDP. So meron pa tayong isang PDP senator. And meron tayong 4 na guest candidate. Si Attorney Vic Rodriguez, si Congressman Rodante Marcoleta, si Pastor Apollo Kibuloy, and si Dr. Richard Mata. So, yun nga, siguro ang dahilan kung bakit inalis or ginawa ng extraordinary rendition ang dating Pangulo dahil mukhang mag-block voting ang buong Pilipinas sa 10 senador. Okay po, ma'am. Sige po, ma'am. Okay.